Hello ulit sa inyo, and it's been a while since yung last upload ko. Pag-aaralan naman natin ngayon is about Google Docs. Okay, ano ba yung Google Docs? Saan ba ginagamit yung Google Docs? Mahirap ba yung gamitin? And so on and so forth, yung mga katanungan ninyo. To be fairly honest, hindi naman siya ganun kahirap gamitin. Kasi ano na siya online-based application or web-based application na siya. Para siyang Microsoft Office but online. So yun lang ang pinagkaiba niya. So ang kagandahan nito versus yung typical, yung nakasanayan nating Microsoft Office, no? Yung Microsoft Office, makakapag-type ka, makakapag-edit ka ng words. But then, bago mo siya ma-share sa iba, either isa-save mo siya sa USB or sa flash drive, or isa-send mo siya via email. So, ganun ng ano dati, nung wala pa yung Google Docs. No. So, ngayon, nagkaroon ng Google Docs. Ano bang pinagkaiba niya sa Microsoft? Yun nga, web-based application siya. So, meaning, pwede mo siyang ma-share sa kung kanino mang gusto mong pag-sharean ng file na yan in real time. So, halimbawa, nag-e-edit ka dun sa Google document mo. No? Nag-e-edit ka dun. And then, naka-open din siya dun sa taong pinag-sharean mo ng document. Makikita niya in real time yung changes na ginagawa mo. As in, parang may multong dun sa end niya. Ganon siyang ka real time. Okay? So, enough introduction na muna tayo sa Google Docs. And punta na tayo doon sa mismong Google document. So, ito na yung Google document na sinasabi ko sa inyo. Makakagawa kayo niyan through Google Drive. Kung hindi niyo pa napapanood yung Google Drive na video ko, check nyo. Kasi nandun ko pinaliwanag yung mga pwede mong gawin sa loob ng Google Drive, kung paano ako mag-transfer ng files and so on and so forth. So, ngayon, ang ginawa ko para makakreate ako nito is nag-click ako ng new and Google Docs. So, ito na siya. So, parang typical na Microsoft Office lang, di ba? So, merong cursor, may mga options dito, menus. Kung familiar kayo sa Microsoft Office, madali nyo nang magagamay ito. So, halimbawa, magta-type tayo. Today is Friday. Thanks God. Okay? So, ano ba yung mga pwede nyong gawin dito? Yan, tulad nga nito. Hin-highlight natin. Highlight natin siya. So, pwede natin siyang i-center, right, and justify. Okay? Hindi ko na iisa-isahin to kasi alam nyo naman na to. Kung sa hindi pa, pwede nyo ako i-message and papaliwanag ko sa inyo to. Para lang hindi tayo kumain ng sobrang habang oras. So, ano ba yung mga pwede mo pang gawin dito? Meron ditong file. Ano ba meron dito? Sa file, dito ka pwede mag-share. Ito, share mo yung document mo. And then, meron din siya dito sa ibabaw. Sa tabi nung profile picture mo. So, isa lang siya. So, either magpunta ka dito sa section na to sa taas, or dito sa file, then click share. Next is new. Ano ba yung new? So, yung new, parang ito din lang yan. No? Pwede gumawa ng Google Docs, Google Sheets, Slides, etc. etc. So, yun din yan. Okay? So, yung open, ito yung mga files na na-save mo na before. Pag click natin yan, makikita mo dito yung mga files na
Ayan, yung mga na-save mo na before. Okay? So, parang kung gusto mo siyang balikan, gusto mo siyang i-edit, ayun. So, make a copy. Ito. Gagawa siya ng duplicate file nito. Dito sa drive, ilalagay niya sa drive. Gagawa siya ng copy. Okay? Yung email, so yun nga, i-email mo tong file na to. Kung gusto mo mag-send sa sarili mo, send ka. Pero, I doubt na nagagamit siya. Kasi, meron nga tayong share. And then, download. Ito, pwede mo siyang i-download. Sa various, iba't ibang types. Meron siyang Microsoft Word para pag offline, ma-open mo siya sa Microsoft Office. Ito mga to. Ito, parang notepad or wordpad. Ito, PDF. Ito, sa notepad. Ito, sa mga browser, ma-open mo siya kahit offline. Ito, hindi ko masyadong alam tong dalawang to. Okay. Sa version history, meron tayong see version history. Ano ba yung mga naganap? Sino ba yung dito mag-a-appear yung mga kung sinong mga user yung bago, nag-edit, nag-erase. Ayun, kung ano yung mga changes na ginawa niya, basically. Diyan mag-a-appear. So, alam mo kung sino yung nag-edit. Walang takas. Halimbawa, may nagbura o may nagbago ng word na hindi ka naman, hindi mo naalalang ginawa mo yung word na yun. So, napagalitan ka ni client or whatnot. Pwede kang mag-check dito. And baka makita mo na nagkamali lang si client. Hindi niya alam na. Basta ganun. Makikita mo yung history. Ay, parang sa browser lang din. Tapos rename, yun nga, as the name implies, rename, marirename siya. Pwede mo siyang palitan. Okay? Yung move, itong move, ito yung parang copy-paste. Kung sa desktop mo siya gagawin. Move mo siya from example folder ka gumawa. Halimbawa, gusto mo siya ilagay sa drive. Or dito sa halimbawa, ito yung dito mo gustong i-move. I-move mo lang siya. I-click mo lang siya para ma-highlight. Then move. Or, kung gusto mo gumawa ng bagong folder, click mo lang tong icon na to, yung may folder icon na may plus sign. Click mo lang yan. And, pagagawin ka yung new folder. New folder. So, pwede mo na siyang i-move. Add shortcut to drive. So, magkakaroon siya ng shortcut dito. Drive. Add shortcut to drive. Dito lang talaga siya sa drive. Add shortcut. So, saan na siya? Eto na siya. Ayun, yung may arrow na ganun. As you can see, may arrow siya na ganun. So, shortcut siya. Ganun lang din yun. Hindi mo na kailangan kasi once na gumawa ka nito, mag-a-appear na siya sa quick access mo. Yung quick access mo pala is yung mga recent files na na-open mo within a week or kung ano yung file na madalas mong i-open. Yun yung dinidisplay niya dyan. Pero nandito siya somewhere here. Dito sa magulong na to. Okay? And then move to trash. Yun nga, i-delete mo siya. Pupunta siya sa trash. Pwede mo pa siyang ma-recover, but within 30 days. After 30 days, i-delete na siya ni Google Drive. Tapos, yun lang naman yung mga kailangan mong malaman dito sa file. Sa edit, nandito yung undo. Bawa. Great, thanks, great. Para namang, ang hassle pa, di ba, kapag buburahin mo pa siya, then magta-type ka ulit. Paano ko isang sentence yung nagkamali ka? So, edit, then undo. So, undo mo ulit. Okay. Yun namang redo, ibabalik nyo dun sa nauna. Ito rin yan. Ito rin yung button na yan. Okay?
Tapos paste. Yung paste without formatting. Halimbawa, kinopy mo siya sa website. Search lang tayo ng kunyari kung anong article lang meron. Ito sa Mirai. Ito, maraming ano to eh. Maraming text styles. Ito na lang. Kapag kinopy natin siya dito, ayan siya. Hindi man niya nakopy yung mismong color o ano. Nakopy niya yung parang size niya, which is ganyan talaga nangyayari pa kapag galing sa web yung word na pinaste mo dyan. So, para maiwasan yan, ang gagawin natin is highlight, copy, Control, Shift, V. So, gagayahin niya yung font nung nauna sa kanya. So, Control, Shift, V as in victory. Select all, yun nga, select all. Para hindi ka na magpunta sa edit tapos select all. Ang shortcut dyan is Control. Hold mo yung Control, diinan mo. Then tap mo lang yung A. Okay. So, sa view naman, ito hindi masyadong ginagamit to. Huwag mong problemahin to kapag nag-aano ka lang. Kapag nagta-type ka lang o nagsusulat ka, hindi mo siya kailangan problemahin. Wag mong anuhin yan. Ito, insert. Isang mahalaga to. Halimbawa, gusto mong magpasok na image dito. Pwede ka mag-upload galing sa computer mo. Upload. So, dito tayo. Mag-upload ako ng picture na galing sa computer ko. And pwede ka rin mag-search sa web. Halimbawa, hanap ko sa website or sa internet, Google Images, etc. etc. Mag-search ka lang dito. Halimbawa, cake. Ayan na siya. Okay. So, insert mo lang siya. May insert na siya. Okay, yun yung galing sa web. Undo natin. Tapos, itong insert isa pa. Pwede sa Google Drive. Maghahanap ka sa Google Drive mo. Pwede rin sa Photos. Google Photos. Pwede rin by URL. Halimbawa, dito ka sa Google. Ayan. Tapos, pictures of monkeys. Bawa, ayan, sabihin natin. Ginagawa ko dyan, copy link location or copy image location. Tapos, balik ako dito, ipipaste ko lang siya. And insert. Okay? So, iba't ibang options. So, pinadali na niya yung meron pang table, pwede ka maglagay ng table. Dito, pwede mo na siyang iset kung ilang rows, ilang columns. So, gawa tayo ng 3x3. Yan. Mag-i-insert na siya dyan. And then, ano pa yung pwede natin insert? Yung drawing. Yung new. Pwede ka mag-drawing dito. Okay? Bawa, drawing ka ng guhit, ng shapes, ng different sizes, save and close, and then may insert na siya. Okay? Charts, alam niyo naman na to. Ito, horizontal line, footnote. Alam niyo naman yung footnote yung nandito sa baba. Mga special characters, equations, headers and footers, yan, break, yung mga yung text, yung format, ito yung sinasabi ko kanina, bold, italic, underline, strike through, yan, ganyan. Halos ito rin yan.
Tapos yung tools, spelling, grammar. So, pag may mga ano kayo, automatic naman naka-check naman yan. Tapos, word count, kung gusto nyo makita yung word count ninyo, bawa, nagsusulat kayo ng article na may target kayo, halimbawa, sabihin natin, 500 words per article, and hindi nyo sigurado kung ilang words na ba yung nagagawa ninyo, check nyo lang to. So, dito 5 lang yung words ko. Characters is 30, characters excluding spaces 25. So, mas maganda nito i-display nyo while typing. So, madi-display siya dito. Ayun, ito. Display siya. 5. 6 words na. How are you? Are you doing good? 13 words. So, wala ka nang problema niyan. So, makikita mo na siya kung ilang words na siya. Okay? And then, ano pa ba? Yun lang for now. Yun lang ang kailangan mo. Sa Google Documents. Kung sisimula ka pa lang naman, hindi mo na kailangan malaman yung hindi mo pa kailangan malaman yung mga advanced kasi baka hindi mo matutunan, malito ka. Wala ka lalong matututunan. Then, ito nga, yung share na ano ko na to. Kung hindi nyo pa napapanood, click nyo yung video sa upper right corner ng screen ng video na to, and then naglagay ako ng link para dun sa Google Drive tutorial. So yun lang for now, and salamat ng madami sa pagtitiyaga, and I hope this helped. Kapag may questions kayo, please feel free to let me know. Bye.